Hindi naman masama ang sumusunod sa'yo, pero nagpapakita siya para magbigay ng babala. Hindi naman ibig sabihin na nakakakita ka ng pugot na ulo, mamamatay agad. Grabe no, nagbakasyon nga tayo para mawalang stress, tapos ang ending, basta stress tayo dun. Naniniwala ka ba na kapag may nakita kang taong pugot ang ulo, may mangyayaring masama sa kanya? Matagal nang umiikot ang pamahiing yan sa maraming lugar sa Pilipinas at kahit sa maliliit na baryo-baryo. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Nagsimula ang lahat ng magbakasyon sina Raylan at ang tatlo niyang kabarkada, sina Jerome, Melo at Tori. Matagal na nilang plano ang trip, pangpawala raw ng stress mula sa trabaho. Nangyari kasi ito minsang magkita-kita sila sa BGC para magkape at doon nagsimula ang Oplan Anti-Stress bound for Siargao. Pero bago pa sila lumipad papuntang Siargao, nagkita-kita muna ulit sila sa Manila para mag-bar hopping. Parang prerequisite sa mga bar doon sa Siargao. Masaya naman nung una. Pero doon pa lang may nangyayari ng weird. Parang may sumusunod kay Raylan kapag nag-iisa siya. Parang may malamig na hangin na hindi niya ma-explain. Pero binaliwala niya ang lahat. Laking probinsya kasi siya at ayaw niyang i-judge dahil sa mga nararamdaman niya. Dalawang araw pagkatapos ng bar hopping na yun, nag-impake na sila papuntang Siargao. At pagdating nila sa Siargao, todo enjoy agad sila. Nag-check-in sila sa maliit na resort at unang gabi pa lang nagyaya na si Melo na lumabas. Nag-ready agad sila na mag-bar hopping sa Daku Beach area. May isang bar na may live band at maraming turista, kaya doon sila tumuloy. At habang nagsasaya silang lahat, napatingin si Raylan sa may sulok at doon niya nakita ang isang lalaking nakatalikod, matangkad at walang ulo. Munti ka na niyang mabitawan ang hawak na cocktail dahil sa gulat. Nanigas siya. Hindi niya alam kung lilipat ba siya ng pwesto o tatawag ng kasama. Gusto na niyang kalabitin si Jerome, pero naisip niyang baka mapahiya lang siya. At nang tumingin siya ulit sa may lalaki, may ulo na ito. Foreigner ito at tumatawa kasama ang mga kausap. Kaya napaisip siya na baka namamalikmata lang siya.